Magandang gabi po sa inyo. Naalala ko, nung nasa probinsya ako one time, papunta ako sa isang upstream na lugar. Yung biyahe ay tricycle ng mga 20 minutes. Pagkababa, maglalakad ng mga 1 hour. Mabilis yun. Mabilis na lakaran, walang traffic. Walang traffic. Papunta sa upstream na lugar na iyon. Pero bago kami umalis, yung sakristan, sabi ko, handa na ba yung mga gamit? Sabi naman niya, handa na po, Father. Pa-double check. Habang nasa atas ako. Tapos tanong na naman ako, handa na ba ang mga gamit? Handa na po, Father. Pa-double check ulit. Pa-triple check. Kasi malayo. Tapos tinanong ko ulit, handa na ba ang mga gamit? Handa na po, Father. Alis na kami. Panik na kami, papuntang upstream na yon. Fiesta kasi doon. So, baba sa motorsiklo, lakad ng 1 hour. Maganda yung pinaglalakaran plain field, malawak na lugar. Tapos, may kasabay kaming isang tao na nagkakarga ng sound system para lang may sayawan doon. Ang bayad sa kanya 250 pesos. Pero malayong lalakarin Sabi ko, kaya pala maskulado itong taong ito. Pagdating namin, sige, pakihanda ng mga gamit. Handa niya. Inayos niya yung mga gamit. Pagtingin niya, Father, walang bino. Sabi ko, good luck sa'yo. Ngayon tatakbo ka pabalik. Wala kami magagawa, hindi kami pwedeng magmisa. Red horse ang ilalagay. Hindi naman pwede. So, balik siya, takbo. Tapos ako, ginawa ko, nagkatikismo na muna ako sa mga bibinyagan. Tapos, nagbinyag. Tapos, usap-usap muna doon, kundi katikismo. Tapos, antay-antay. Pagbalik niya, humihingal. Ngayon, sabi ko, may ice cream doon, Gusto mo? I'm telling you this story dahil itong mga pangyayaring ito, ganito din ang nangyari sa mga disipulo Imagine, marami sila. Ang nadala lang na tinapay, isa. Pero swerte sila dahil ang kasama nila ay si Jesus. Ang kasama nila si Jesus. And Jesus warned them. Ano ang sabi ni Jesus? Keep your eyes open. And beware of the yeast of the Pharisees and the yeast of Herod. Anong ibig sabihin nito? Itong mga ito kasi, si Herod, yung mga Pariseo ay self-righteous na mga tao. Ibig sabihin ng self-righteous na mga tao. Sa tingin sa sarili, matuwid. Sobrang matuwid. Well, yung isang term nun siguro, I don't know if I'm right, is selfish na mga tao. Selfish na mga tao. At sa tuwing panahon ng kagipitan, lumalabas yung pagkamakasarili. Lumalabas yan. Nung bagyo sa amin, nung Yolanda, lumabas yung pagkamakasarili ng iba. Yung worst lumabas. Marami ang naging makasarili. Diba? Marami din namang tumulong. Pero pag mga sitwasyon o kalagayang ganyan, lumalabas yung worst na attitude ng tao. Kaya sabi ni Jesus, baka kasi magpatayan ito, isang tinapay lang ang dala nila. Kaya sabi niya, remember what I did. Alalahanin ninyo, yung pinakain kong 5,000, 7,000, ilan ang natira? Meaning to say, with my presence, hindi po kayo magugutom. And God is always reminding us, pag nasa kagipitan po tayo, always remember Jesus. Parang sinasabi rin sa atin na, remember, yung 7,000 pinakain ko, yung 5,000 pinakain ko, ilan ang natira? Kahit nga mga ibon pinakakain ko, kayo pa kaya? Diba? Somehow these words, itong mga salit nito ay nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay
lalong-lalo na pag naghihirap tayo, financially, short sa pagkain, huwag pong kalimutan na may Panginoon. Lumapit po, dumulog po sa Diyos.